This is Danang. Ang pleasant talaga ng atmosphere dito. Are you ready? 1, 2, 3. Shrine Pagoda. So yung pagoda, para saan siya? Laban nga yung pagoda. May mga nakita tayong turista na ligo. Sa mga panahong sinusukuan ko na, hindi niyo ako sinukuan. Relax lang ang atake. You just spend the time here with your friends, family, or pwedeng solo din. So yung mga kasama natin nandun sa likod. Kanina ko pa sinasabi sa kanila kanina na ang gaan ng trip na to kasi everyone's nice, parang same wavelength. I get to learn from them yung kung paano na ginagawa yung craft nila. Good decision na lumabas tayo kahit mag-isa lang tayo kasi nakita natin yung ganitong late night scene in Danang. Hello guys, Xin Chao. This is Dave, the Kuripo Traveler. Kumusta kayong lahat? And this is Danang, Vietnam! Ayan, first day natin dito and it's our first time here in Danang. So samahan nyo ako today kung saan tayo magpupunta dito sa dynamic city of Danang. So ko lang talaga ipakita sa inyo sa start ng vlog, yung itsura ng Danang from our accommodation. So nasa ano tayo? 5-star hotel. Charing, 5-star hotel. Sheraton. 4 points by Sheraton. Let's go! If you will travel in Vietnam, Philippines, anywhere else in the world, you can book your travel items, tours, activities, hotels on Klook and use my promo code DaveGinoKlook para maka-discount kayo. Kung magbubook naman kayo ng inyong hotel sa Agoda, you can use my promo code DaveAgoda, capital letters yan, and make sure to redeem on Agoda mobile app para maka 10% off kayo. Kung magbubook naman kayo ng inyong activities sa Agoda, you can use my promo code KuripotAgoda para maka 5% off kayo. Ilalagay ko sa comment section yung links ng mga pwede ninyong mabook kung magta-travel kayo sa Vietnam. Ang ganda dito oh. Ito yung buffet area. This is the buffet area. Tapos ang ganda ng view. Ayan na yung beach. Ay. Ayan, good morning Vietnam! Travel Loka-Loka! Ito na. Ito ng panibagong araw dito sa Danang, Vietnam. Hey, good morning! With Cebu Pacific and our content creator friends. Sunod lang tayo dito. Tara. Ayan, may pa-van si Mayor. Ito yung artista van. Lagi kong sinasabi talaga na yung Vietnam, ito yung bansang babalik-balikan natin. So this is our third time here in the country. And first time here in Danang. Ito. Ay, okay. Dito na lang ako. Good morning! Ang sarap ng tulog natin, kahit 3 hours lang. Kasi 5-star. Yun talaga. Kasi 5-star hotel. Paulit-ulit sa 5-star hotel. Kasi kagabi, sinajudge na ako ni Jaren dito. Charing. Kita ko na si The Sensons na live na nag-vlog. Tara. Hello! Hello! Ayan na. For the clout ng The Sensons. Charing. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning! So welcome to the day 1 in Danang. Do you remember how to say hello? Xin Chao! Ciao. Yeah, right. Very easy, right? And how about to say thank you? Come on! Come on. Come on. Right, like come on. Come on. So you can see, easy for you can see the fishing boat right there, right? So they all way moving to the ocean. May pa-background music. Nandito na tayo guys sa first stop natin. It's Santura Peninsula. Ate mo, pagoda bang tawag dyan? Yes. So that's pagoda. Kasi in-explain nyo kahapon yung iba't ibang Yes. ineme. Shrine, pagoda. Yeah. So yung pagoda, para saan siya? Laban nga yung pagoda. Yan yung ano, yung sa mga monk. Yes. Doon ang monk parang nagsistay. Yes. Kasi 'di ba to practice the Buddhism. parang ganun Okay. parang- So sa pagoda sila. Sa temple naman, doon nila parang sinasamba yung mga gods nila. 'Di ba ang Buddhism may god of what? Yes. Shrine. Hindi, sa Sorry, temple. temple. Temples. May yung shrine na maliliit,
para naman yun sa mga yumaon nila. Mali. Ano? Ano? Ayan. Ang shrine, dun nila kino-commemorate ang kanilang ancestors and ang kanilang yeah. mga deceased. Yung mga yumao. So yun guys, basta yun, andito tayo ngayon sa pagoda. Okay, wala tayo sa shrine. Nawala na siya sa background. Ano po? May sinasabi po kayo? May additional information? Yung mga pagoda dito is laging 7th floor. Laging 7. Bakit? Bakit 7 Kasi floors? sa Buddhism, ang 7 is a lucky number. Oh. Yun yung parang ladder nila going to heaven. Parang yun yung steps. Yun yung pinaniniwalaan nila. Oh my God. I learned Kaya a lot. laging 7. Gets. Salamat. Ayan, nakikita Oo. mo sa likod nyo. Ay, ayan na yung pagoda sa likod. Best in research. I love it. Dikit lang ako sa inyo. Tapos makikinig, tapos kunin ko na lang yung info. Ay, ang ganda, oh. Ito yung nangyari dito. Hindi ko maalala. Ang funny. Ang ganda dito, guys. Sonta Peninsula. So, it's famous for its nature. Meron ditong 1,000 plant species. An important cultural site. Kasi again, nandyan yung Buddha. Ayun. Look. The view. So pretty. Wow. Sabi ng tour guide natin, pwede naman daw pumasok dito sa main hall dito sa Sonta Peninsula. Ayan, hinuhubad yung sapatos. Feeling ko dito lang tayo sa labas kasi naka-boots tayo. Nagpro-provide sila ng pang-ibabang tawag dyan, parang palda. Basta pang cover siguro sa knees. Para sa mga naka-shorts. Kasi yung iba, nakapants naman yung iba sa loob. So kapag magta-travel na lang kayo guys sa mga ganito, mga religious site, make sure na lang na properly dressed kayo, okay? It's nice here. Kapag ganitong summer guys, magbitbit na lang kayo ng payong. Pero yep. Diyan yung Lady Buddha. The tallest statue in Vietnam. And it's in Da Nang. Ay, ang ganda kasi naka-color blue kayo. It's giving Vietnam. Ganda ate. Next model, punta na dun. Sham. Sige, go. Ready ka na kasi. 1, 2, 3, go. May historical relevance din pala itong Sonta Peninsula kasi naging strategic military location ito noong Vietnam War. Ito na yung Lady Buddha up close. Taas tayo. So pwedeng pasukan yan guys kasi may 7 floors ito. 7 stories. Okay, ito na our background, the Lady Buddha. So she is the goddess of mercy, revered for her compassion and mercy. She is a Buddhist bodhisattva na famous na destination landmark dito sa Da Nang, Vietnam. Talagang yung Vietnam, hitik na hitik siya sa kasaysayan, sa kultura. Balik na tayo sa van guys. Ang kalaban dito ngayon ay init. Pero hindi siya yung init na ine-expect ko. Anyong, Sin Chow. Ang galing so. Ha? Chin-chap. Nakakatuwa itong natin, first destination. Kasi photos, and then relax. Though mainit. Ayan, mainit. Natuwa naman sa mga pictures. Picturesque siya. It's a place to soak it all in. Lalong-lalo na kasi kita yung dagat. Yung pagoda, oh. Ito pagoda. 6-story. Ang ganda ng view. Hindi masyadong kita dito, pero ang ganda ng view doon. Look. If you wanna go there, This is the Da Nang Sea. the picture, the colors. Ganda dito. May mga bangka. The next Mga day, fishermen. if we visit, that is Miso Century. That is their kingdom, Champa Kingdom. Feel the idea. Ang relaxing ng vibe ng
Danang, guys. Oh. Pwede kang umupo lang dyan sa ilalim ng puno. Namnamin mo lang yung dagat tapos beach. Super nice. Tapos ang gaganda ng puno. May mga nakita tayong turista na ligo. Best daw to swim, local style, 4 a.m. Ayan, 4 a.m., 5 a.m. Ganda. Maike Beach. This reminds me of yung ganitong setup. Yung ganitong setup na may main road, tapos may mga buildings, as in buildings sa gilid, I mean sa beachfront, like tall buildings, tapos may mga puno. This reminds me of Florida. But this is Danang. Proud Vietnamese beach, yung Maike Beach nila. Yung Maike Beach, Maike, M-Y-K-E-H or M-Y-K-H-E. Yan yung most famous na beach dito sa Danang. Look, ganda. Ganda ng area na to. So ito daw yung prime location. Sabi sa atin ng The Sensons kagabi. Itong area na to. Yung area natin guys, yun yung mga 5-star hotels. Gogi. Wala akong pocket money. Hindi. Hindi, tinatanong ni Traveloka kung magwi-withdraw ako. So sabi ko, hindi na kasi parang yung experience ko sa Vietnam, totoo, sagot naman to lahat ng Cebu Pacific. So bakit pa ako magwi-withdraw? Ang okay na card, yun, mga Cbank, GCash card. Ako gamit ko Cbank card or GoTime. Tingnan nyo na po anong best. Pero ako, gamit ko ngayon ay Cbank kasi may cashback. Yun. Tapos okay din yung rate. Tapos, in terms of money, di na ako nagpapa-exchange. Nagwi-withdraw lang ako sa bansa na pinupuntahan ko. Pero kung magwi-withdraw man ako, di super dami. Okay? Kasi as much as possible, card. Pero ayun, depende din. Yung experience ko sa Hanoi, Ho Chi Minh. Ay, sige. Again. Card lang talaga. Ay. Oops. Ako na pala. Ang sarap. Ano tawag? Delish. Ang sarap nito guys. Ang sarap. Matamis. Coconut and rice flour. Dinaanan natin to kagabi. Dragon Bridge. Sikat yung Vietnam sa mga sa yung Danang, particularly yung Danang, sa unique bridges dito. So this is the Dragon Bridge. Maganda to from afar. Tapos yan yung Han River. With G, Han? Han. Han? Oh, very Han. Korea. Well, a lot of Korean people, they Han River. Ganda. Next stop natin guys ay yung Museum of... It's a prank. Baka may camera dito. May camera. Oh, totoo. Prankster pala. Uy, totoo ba yan? Fake. Fake. Paano yung laman na fake? Sa print. Sa print. Punta tayo sa Museum of Cham. Ito na guys. Nasa Museum of Cham na tayo. Ito. The Danang Museum of Cham Sculpture. 60,000 dong yung entrance dito. Around 130 pesos. Oh, come on. Come on. One night first. Are you ready? 1, 2, 3. Again. One more? Yeah, one more. Just now, one night. Again. 1, 2, 3. This is one of the first museums built by the French. Kasi di ba yung Vietnam, kinolonize siya ng French. And this was built in 1915. So there are 54 ethnic groups in Vietnam and isa doon yung Cham. We don't call them Champa people but Cham people, okay? And itong mga nakita natin ngayong artifact, ito ay galing pang 7th century
mula sa Champa Temple. So nauna yung Champa Temple sa Angkor Wat na napuntan natin sa Cambodia. Itong mga photos na to, galing to sa Champa Temple. Okay? So marami ditong artifact na totoo. Okay? Dito preserve. Pero meron ding iba dito na replicate. Ayan. Mga Champa Temples. Ito yung mga itsura ng mga sculpture dito sa loob ng museum. So that's real. Shiva. Here in the museum we have Ito yung itsura ng housing nila. Until now, still existent. Ito naman yung mga clothing, mga damit ng Cham people. Wow, thank you. Ma'am, sir. Ano, diba? Yeah. So, yung Shami. Nakahanap si Taveloka-Loka ng photo spot kasi free time na kami ngayon for our content. Ikaw lang daw muna mag-tour guide para may ginagawa ka dyan. Hulas na ang mga person. Ay, ayun, wala na masyadong tao. Dito talaga natin makita na ang yaman sa kasaysayan ng Vietnam. And nakakatuwa kasi they're able to preserve these artifacts na, mula pa sa centuries old na artifact. Gusto ko yan yung mga pang main character na mga shot eh. Ayan, gusto kong i-zoom si Ate Shane. Paano ko masu-zoom si Ate Shane? Pero hindi ko siya ma-zoom ngayon. Ayan, mga pang main character shots. Picture. 1, 2, 3, go. May sasabihin. Tawag dito? Sabihin ako sa inyo. I think people should emulate you guys because sa mga panahong sinusukuan ko na, hindi niyo ako sinukuan. Walang susuko. Salamat. Sinukuan ko na yung sarili ko kasi ang daming tao dito. Yung mga pipicture. Pero salamat. It happened. Tapos makita mo. Ay, maingit ako? Okay. Salamat. Okay na. Okay. Ngayon naman, lunch na tayo. It's 11:47. Ganda ng Dragon Bridge. Okay, andito na. Restaurant. So, itong fat fish na to, malapit lang to sa Dragon Bridge. Dito tayo kakain. And malapit lang yung Dragon Bridge sa Museum of Cham Sculpture. Okay? Kuya AJ. Wow. Wala Ganda lang. tanghali sa inyong lahat. First time kita makasama sa trip and you're very considerate. Hindi, very, walang, ang kind, wala. Asan yung pan? Ang kind. Hindi. Alam mo, hindi. Wala, napansin ko lang pag bumababa. Uy, dahan-dahan. Salamat. Kasi ako tour guide, huwag kang papaniwalaan. Hindi talaga ako nagbabakasyon ng summer. Pero syempre, pag August, pag August ang dami kasing, di ko prefer, hindi kasi sa August, parang daming holidays. So, pinupush ko na yung bakasyon. Pero yung ganitong klaseng init, sinasabi ko kanina, bothering siya. Kasi mabilis tayong napapagod kapag summer yung ganitong init. That's a nice perspective. Lagi ko din sinasabi na mas okay na to kaysa sa umuulan. Lord, yes, okay na to. Sobrang gloomy. Tapos, true. like, halimbawa sa drone, hindi ka makapalipad. Tapos, mas maganda kasi yung tama sa picture ng sunlight. Pagka maaraw. Pag kasi, maambon, sobrang, ang lungkot ng picture, diba? Queen of silver linings. Nagrereklamo na ako kanina. Pero, buti hindi umaambon. Kasi kung maambon, haggard ka, basa-basa ka pa. So, ang dating sa picture, labos ang sisig na siya, haggard na. True. Sticky pa, like humid. Ayun, okay na pala ako dito ngayon. Ikakat ko na lang kapag may maririnig na something. Ikakat ko to. Kain tayo. Ito ng smoothie natin. Ito. Ang star ng Noche Buena, the burger, the beef, and ito again. Ang sarap nito, yung peanut butter and banana. Yan ang in-order natin kasi first time ko siyang
ma-order. Yung tatak, may fish. May fish naman siya. Wow, the sauce is giving. And the beef too. Grabe, life-changing. Come on, bye-bye. Come on. Bye-bye. Alam mo, pwede nagawa palinggo ng musika. Thank you so much. Come on. Oh, nice to meet you, Phoebe. Thank you so much. Next stop natin ay mask painting workshop. Dito lang din sa Sheraton, sa hotel natin. Taray VIP room. May mask dito. Tapos may watercolor. Hindi ako painterist, guys. So, bahala na. Freestyle to. Pili ko magsusearch na lang ako. So, ito palang ginagawa nating mask painting. Kasama to sa perks ng mga members ng dito, ng hotel na to or ng Marriott. And itong, tinanong ko yung hotel staff dito kung anong significance nito. Wala lang. For example, kids, they just like to paint mask and play with other kids or nagpe-paint sila during Halloween and ginagamit nilang costume or sinasabit sa mga bahay nila. Ayun, tara. Seryoso yung mga tao dito. Red lang. Para kapag makikita ko yung mask, it will remind me of our trip here. Yung premyo daw nito, 1 month free stay dito sa Sheraton. Charing. Bibli yung akin. Shit, red yung akin. Sorry. Oh my God. Bye, babe. Ikakat ko to. Hindi, tinatanong kasi ni Shami. Siyempre may KTO trip ako nung nakaraan lang. Tapos sabi ko nakakapagod naman siya. Tapos actually, even today, feeling ko nakakapagod siya. Pero I had to step back. Na-shocks. Tapos ang init pa. Parang, super init. Parang shocks. Like, hindi lahat pinipili ng Cebu Pacific. Parang, to join. Parang isa tayo sa mga few. So, this should be a moment na in-appreciate ko. Ganon, ninanamnam ko. Tapos ano yung point mo kanina? Tsaka pinaulit. Sabi ko, Ay, gusto kong hinawatan mo yung mic. sabi ko, habang andun ka sa moment, super bilis niya lang lumipas. Kasi the schedule is really hectic, ganyan. Right. Oo. May But, pangalan, nasesenti na ako. oo. Pag mag-iulit Ay, na sobrang tayo. bilis niyang lumipas. Tapos, Ano ba yan? pagod siya, ganon. But once it's done, parang you're gonna be so thankful na nandun ka. Ganon. Kinikilabutan ako kasi totoo yun. Yung sinasabi mo. True. I mean, may time sa mga fan trip na parang natitake for granted ko siya kasi pagod na nga ako. Pero, hindi, kailangan ko itong ano yun, namnamin. Sabi nga ng The Sensors, step back minsan. Kasi itong ginagawa nila, dapat masaya to. Tama. Diba nagtatravel ka? Hindi ka napapagod. Ayun. Ang layo ko pala sa mic. Walang narinig. Ay, picture ang kanila. Ay. Okay. Pinipicture nila ako. Xin chào. Okay. Come on. Alright, I'll tag you again on IG. Ito na guys. Isang color lang, ay dalawang color lang. Hango sa flag ng Vietnam. Ito. Yay! Wow! Ginulat mo kaming lahat. Sa mask. Ang ganda. Nagpipaint ka talaga? Nagpipaint ka talaga? Slide? Trabaho lang ako sa art nag-artist. Oh, so yes. Alam mo sa Laguna, yung mga paper mache. Oh, Sabay kaya ka. pala. Yung mga naka-emboss to na design. So, di ba parang stick siya. So, lagyan namin ng glue tapos glitter. So, wala, di man Grabe. Hindi na chismis. Yeah, totoo. Talentful. Siya rin. Ang galing. Sabi ng kasama ko dito, parang superhero. Tapos naalala ko si Volta. Kilala niyo pa si Volta, guys? Naabutan niyo na siya. Kung kilala niyo pa si Volta, mag-asawa na kayo. Siya rin. Guys, look! Ang ganda! So nice! Look, dito tayo sa rooftop ng hotel.
Ang ganda dito. Wow. Wow. Grabe. This is Danang. Ang pleasant talaga ng atmosphere dito. Look, ang daming puno sa baba. Ang ganda ng view dito. Anyway, magbi-beer making na tayo. Let's go. Ayan, ang ganda ng rooftop. Ito na, may beer na. Tapos meron pang peanuts doon. Ito yung view sa likod. Isa prank. Beer tasting dito. Okay, beer tasting and not beer making. Masarap naman siya eh. Lasing na. Ito yung mga moment na gusto kong ninanamnam talaga siya. Diba? Kasi minsan lang yung mga ganito. Ayan, nakapunta tayo dito sa rooftop bar. Tapos libre, inom tayo ng beer. Nasa VIP room tayo kanina. Nagpe-painting. And wala. May pagka-VIP yung treatment na hindi naman talaga natin na-experience madalas as a solo traveler, as a solo budget traveler kapag may fam trip lang, diba? Or fam trip or familiarization trip. Famous daw talaga sa Danang itong Horizon na rooftop bar. Meron silang 96, again, different flavors ng beers. Nandito tayo ngayon sa room ni Shami. Napakaganda dahil beachfront. Shining, flickering, splendid. Ang ganda. Bini. Uy! I know now. Kamukha mo si Bini Maloy. Gagi. Oh! Sis! Oh my God! Tingnan nyo naman yung view, guys, from Shami's room. It's giving. Finally, dito tayo, mag-expert tayo sa beach nila. So this is actually Maike Beach. So dati ko pa ito nababanggit, this is the most beautiful beach in Danang. Ito yung sikat na beach dito sa Danang. Ganda. Ang laid back. Tapos ang linis. Imagine for, sabi ng The Census din, for a public beach, ang ganda, malinis. Ayun, well-maintained. Kita mo lang, yung foreigners, locals, enjoying. May iba't ibang activity, oh. Ang ganda. I love it here. Ay, may paganito. Danang Beach Flowers Walk. Ganda. Ganda ng Danang. Uy, may mga afam doon, nakakaloka. Labanan ng katawan. Ayun, oh. Anong tawag dyan? Para sailing? Kahit maglakad-lakad ka lang dito, marirelax ka eh. Ganda pa ng tama ng araw ngayon. Ito yung mga araw na nakaka-fresh. Tapos sabihin nyo, di naman halata. Charing. Ayun, may nagjajag. Ayun, no? Ganito lang. Peaceful, laid back. Yung ganap dito, I love it. You just spend the whole afternoon here. Magmuni-muni. Solve ka na. Diba? Kaya ako talaga sinasabi ng yung Vietnam, isa ito sa mga bansang okay lang balik-balikan kasi affordable siya and at the same time, kahit affordable siya, ang dami niyang kayang i-offer. 'Di ba? This is the most affordable country I've ever visited. Isa talaga to sa mga bansang willing akong balik-balikan kahit every year. Tapos punta ko sa iba't ibang parts ng Vietnam. Bet nyo rin ba mag-Vietnam? Na-surprise ako nung first Vietnam trip ko for my birthday. Nung time na yun, parang hindi ko pa siya masyadong nakita sa social media. 2023, parang hindi pa siya dumadaan sa FYP ko or sa feed. Tapos wow, ang ganda naman pala talaga. So true enough, very underrated yung Vietnam. I felt like it was underrated or underhyped that time nung pumunta ako dito sa Hanoi. Kasi ang ganda. Ngayon ang daming nakaka-appreciate sa Vietnam, 'di ba? Ang dami kong friends na gusto nang mag-Vietnam. At this moment, yung mga kasama ko sa Indochina last year, nasa Vietnam din sila ngayon. Relax lang. Relax lang ang atake. Sige, kuya. You just spend the time here with your friends, family, or pwedeng solo din. Diba? May mga points sa trip. Diba? Nakakapagod yung palakad-lakad. Ang gusto na lang talaga natin magpahinga. And I think pag nasa Danang kayo, this is definitely one of the spots na pwede nyo ma-experience yung pahinga. Muni-muni about life. Ayun, pakinggan lang yung tawa ng mga tao.
yung hampas ng alon, and it will make us feel things. Wow! It will make us feel things. Ganda. Tapos yung mga kasama natin nandun sa likod. Kanina ko pa sinasabi sa kanila kanina na, I mean sa mga nakachikan ko kanina na ang gaan ng trip na to kasi everyone's nice, parang same wavelength, ganun. And I get to learn from them yung kung paano na ginagawa yung craft nila. Nakita tayo ng ibang perspective, how they do their content. So itong mga tip na to, hindi lang to form of relaxation, hindi lang ito about learning the country, learning the culture, learning the history, or immersing ourselves into the local culture, pero learning from our companions as well, learning from our co-creators as well. Ganun siya for me. Locals yung nagtitinda dito, nag-order tayo ng coconut, right? For the beach vibe dito. Ganda. Status symbol sa kanila yung tan kasi kapag nakatan ka, kaya magbakasyon sa ibang bansa. Yun sabi ng tita ko. Maraming salamat sa konti. Oo nga. Na-proud ako doon sa sarili ko kasi bumilib ka. Sabi, oo, ganun. Mga taga-US. Sa Coron, may nakakasabay ako mga taga-Europe din. Ganun. Ay, yung mayayaman. Europe ka na, di ba? Mm. Ano ang nagustuhan? Kami kasi dito eh. Ano yung place na talagang hindi mo makalimutan? Diyos ko. Sa Europe, Netherlands, Amsterdam, hands down. Culture shock, hindi lang maganda. Yung naka-display talaga yung mga babae sa window kasi legal sa kanilang prostitution. So people would, if may cortina, ibig sabihin may nangyayari na sa loob. Ganun siya. Ang sarap ng podcast today. Diba? Very enlightening. Ang sarap ng podcast today. So everyday may podcast. Enlightening. Dinner na tayo. So di ako masyadong nakapag-film kanina kasi grabe yung usapan. So may mga itong moments na ibababa ko na lang talaga yung camera ko to immerse myself sa moment with these creators kasi it's not everyday na I'm with them, diba? Tapos ang dami lang na-share na super hard-hitting or something that will make me realize things. Yun yung okay sa fam trip na to. Dami kong natutunan sa lahat. So breathe, slow down, relax. This is the other side of Danang. I mean by other side, ito yung BC. Na ang daming sasakyan, motor, car. Ang area na to parang may pagka Hanoi or Ho Chi Minh na. Parang medyo Ho Chi Minh yung vibe dito. This is our dinner spot since 1990. So yung pagkain daw dito, Vietnamese food, but you can only find in Da Nang. Ito ang totoong Vietnamese, puro gulay. Oo nga. Ito yun. Parang first Vietnamese natin. Yes. Kasi kanina burger eh. Our food is here. So this is the authentic Vietnamese food. Only in Da Nang. Okay, only in Da Nang. Rice paper na babasain to fish. Tapos yung rice paper, irarap sa rice paper yung gulay. Tapos kukulot tayo ng fish, ilalagay din sa rice paper. Thank you so much. Okay? Tolerable anghang. Or no? Feeling mo Depende kasi yun sa'yo eh. tolerance talaga. So wag, in other words, just try it first. Try it first before damihan. Yeah. This one, no? Okay. Araso. Sige. Try natin to. We wrapped. Bahala na basta makain natin to. Very healthy yung Vietnam talaga. Tingnan mo, ang dami nating gulay. Sa Vietnam, papayat ng mga tao. I think it's because of their diet. Refreshing ng soy milk. Lasang taho. Charing. May tamis ba siya? Wala. Meron naman. Meron. Yung rice paper na binabasa pa. Pwede ng pang face mask. Sorry. Pang skincare. Emmy, ang babait ng Vietnamese guys. Every time nag-Vietnam tayo, yung hospitality, yung warmth ng locals, isa yun talaga sa mga stand out.
This is Danang at night. Pagka nag-invite ako, yung mga magkakasama, magkakasunod mo, magkakasunod sila. So, walang problem. Para kampanya ka. Oo, kasi May mga kainan pa dito. Nadaanan natin to kagabi. pa lang kami. Mga seafood restaurant. Home sweet home. You will bring your luggage, even the room key. We're back in our hotel. Nag-iisip pa ako ng gagawin tonight. Baka may bar or somewhere nice. Guys, 11 na dito. I mean 10. May nag-video okay pa rin sa baba. Ayan o. Tara, labas muna tayo. YE moments. Hello guys, wait. Nagsasalita ako for my vlog, okay? Nagla-live din ako guys sa Facebook. Ayun. Pero ayun, ay wala na yung mga pumuputok. Okay. Pero ayun guys, lumabas tayo sa hotel natin. It's already 10 p.m. here. Alam ko 11 p.m. na dyan sa Pilipinas. I just went out because it's our last night here in Danang. Lipat tayo bukas sa Hoi An. Ito, naka-Facebook live ako. Naka-Facebook live ako. Kaway-kaway naman sa 18,000 people na nanonood tonight. Charing. Uy, 20,000 people na nanonood sa ating live ngayong 10 p.m. So maraming salamat sa paglalaan ng oras. Double purpose na to, dalawang kinakausap ko, yung cellphone ko at ang camera ko na DJI. I decided to go out kasi gusto kong magkaroon ng magandang feel ng Danang at night. Kahit napagod tayo kanina, gusto kong manamnam yung Danang day and night. Yung kasama nating content creators, papahinga na sila sa hotel kasi bukas, maaga tayo, 7 a.m. tayo. Siyempre kung kilala nyo talaga ako, alam nyo naman na tayo yung tayong traveler na gustong-gusto rin talagang lumalabas sa gabi. So ito yung itsura ng Danang sa gabi. Nakita nyo ba yung fireworks? Wait lang. Hello po from Bataan. Ay, hello po from Danang to Bataan. Hello po. Uy, appear din po kayo sa Danang vlog natin ha. Yung mga nanonood ngayon ng live. Hi vlog. Sorry. Yes, may fireworks. Ano pong pronunciation yan? You? We? Pupunta po ba kayo ng we? Sorry, di ko alam pronunciation. Pero pupunta natin next, one of my dream destinations in the world. Hoi An. Ang haba na pala ng vlog na to. This is Danang, late night Danang. 11 na guys. And good decision na lumabas tayo kahit mag-isa lang tayo. Kasi nakita natin yung ganitong late night scene in Danang. Just locals hanging out, umiinom, kumakain. Tapos yung maliliit na upuan na yan, that's very Vietnam. Yung maliit na upuan na yan. So this is the vibe. This is the local vibe na happy akong nakita ko tonight. Kung may kasama lang ako ngayon at kung may oras pa tayo, kaso 7 a.m. tayo bukas, siguro in-achieve ko na yan. Diba? Pero bukas, yung mga kasama natin, okay daw yung nightlife sa Hoi An. Pwede nating i-achieve yun tomorrow. Kasi kagabi late na rin tayo umuwi eh. Akala ko Pinoy. Akala ko nagtagalog. Akala ko sabi yun, no? Masaya, maglakad-lakad dito sa part na to ng Danang. Kabaan ng, ano yan, yung Mikey Beach ata yan. I think that's still Mikey Beach, yung nasa likod natin, Mikey Beach. Masaya maglakad-lakad, just feel the breeze, people watching. Ito yung mga nakaka-relax sa akin. Yung lakad lang, tapos people watch, then ninanamnam yung hangin. It feels my heart. Sharing. Kayo ba? Ano yung pinakagusto yung ginagawa kapag nagta-travel kayo? Are you like me, who's fond of walking and just people watching? Ito, may ano dito. May seafood resto. May live seafood doon. Parang wala masyadong wala akong nakitang 7-Eleven dito. Daming foreigners dito, daming Koreano. So apparently, yung mga flights from Korea, for example, yung mga hindi natin expected, from Daegu, tapos other parts of Korea, na may direct flight dito sa Danang. Kasi ganun kalaki yung market ng Danang
sa Korea. Pagod, pero when we look back, really grateful na na-experience natin to. Diba? Yung pagod, wala yan eh. Mas nananaig yung pasasalamat na nandito tayo. Kasi, nag-live tayo kanina Facebook Live. Sabi ko sa live ko, ang daming content creators in the Philippines na pwede sanang itap na Cebu Pacific. And we're lucky and privileged and honored na isa tayo sa mga napili. Parang sinabi ko na to ata kanina kay Shami. Pero yun pa rin ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Kung may opportunity guys, let's make the most out of it. Let's savor every opportunity na nakukuha natin. Kaya nag-vlog din ako para at least may babalikan ako. Gusto ko lang talagang i-document yung experience natin dito in long form videos kasi mas nananamnam ko siya kapag pinapanood ko ulit yung mga nangyayari. Immortalizing the memories through your photos or videos. Kasi ito yung form ko of immortalizing it. Para habang buhay, sana yung YouTube habang buhay, 'di ba? Or isi-save ko na lang sa USB or kung saan man in the future pwedeng ma-save yung mga videos sa YouTube. At least may mababalikan tayo as a senti person. Comfortable tayo sa trip na ito kasi ang babait ng mga kasama natin. Tapos alam mo kahit mga established content creators yung makasama natin, walang hangin. Yun. Walang hangin. They just do content because they love doing it. Hindi nila feel na they're above sa ibang tao. Yun guys, maraming salamat again sa Cebu Pacific for this opportunity. And of course, Danang Tourism. Here from Danang, this is Dave, the Kuripot Traveler. Let's live our best lives. Bye-bye!